Hindi ako yung tipo ng taong madaling matakot. Lumaki akong sanay sa tunog ng gabi. Kuliglig, hangin, bubong na umiingit. Mga aso sa kanto na minsan tatahol tapos titigil na parang may napadaan lang. Kaya nung una kong narinig yung tik-tik, ang unang naisip ko, pusa, normal. Maraming pusa sa paligid, lalo na sa gabi, umaakyat sa bubong, naghahunting ng daga, naglalakad sa yero na parang kanila yung mundo. Pero iba pala yon. At mas masama, narinig ko yon nung panahong pinaka-vulnerable kami. Buntis yung asawa ko, unang anak namin. At kung may alam ka sa buhay mag-asawa, alam mo yung feeling na parang lahat ng bagay kailangan mong bantayan. Lalo na kapag malapit na yung due date. Hindi kami mayaman. Simple lang bahay namin. Tahimik na lugar. Hindi sobrang probinsya, pero hindi rin city. Yung tipong pag 10 ng gabi, kumukonti na ilaw sa kalsada. Kapag may dumadaan, rinig mo pa yung gulong sa semento. At sa unang buwan namin doon, masaya pa. Nagpipintura kami ng maliit na kwarto. Nag-aayos ng gamit. Nagbibilang ng diapers na hindi pa namin alam kung sapat ba o sobra. Nagbibiro ako na parang may project manager akong asawa kasi lahat nakalista. Tawa kami. Pero habang palapit yung araw ng mga anak siya, may mga bagay na nag-iba. Una, yung mga aso. Tuwing gabi, may aso sa may dulo ng kanto na biglang tatahol. Hindi yung may dumaan na tahol. Yung tahol na parang may naamoy siya na hindi niya maintindihan. Tapos susunod yung ibang aso, sunod-sunod, parang may alarm. Tapos biglang titigil. Yung katahimikan, pagkatapos, yun yung nakakapraning. Kasi hindi mo alam kung tapos na ba o nagsimula pa lang. Sabi ko sa asawa ko, baka pusa lang. Tumango siya. Pero kitang-kita ko sa mata niya na hindi siya convinced. May kaba na siya. Alam mo yung kaba na hindi galing sa utak, galing sa katawan. Yung instinct. Isang gabi, napuyat kami. Nahihirapan siyang makatulog kasi mabigat na yung tiyan niya. Ako naman, naglilinis ng konti. Nag-aayos ng mga lock. Ganon. Habit ko yon. Bago matulog, check ko yung pinto, bintana, likod. Hindi dahil paranoid ako. Ewan. Comfort lang. Para pag humiga na ako, alam kong secure. Nakatulog din kami, pero madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa ingay. Dahil sa kilos ng asawa ko. Naupo siya bigla, hawak yung tiyan, parang naninigas. Anong problema? Bulong ko. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang sa kisame. Tapos sinabi niya, halos pabulong. May naririnig ka ba? Tahimik ako. Nakinig ako. At doon ko narinig. Mahina. Parang malayo. Parang nasa ibang bubong. Tinignan ko siya. Tinignan niya ako. May mga kwentong naririnig ka na dati, tapos tatawanan mo lang. Yung mga kwentong sinasabi ng matatanda, tapos sasabihin mo, sige nga. Pero kapag narinig mo na mismo, sa mismong oras na madaling araw, at buntis yung asawa mo, hindi mo na siya kayang tawanan. Sinubukan ko pa rin maging logical. Baka pusa lang, sabi ko, or daga. Pero habang nagsasalita ako, parang hindi na ako sure. Kasi yung tunog, hindi random. May rhythm siya. May pagitan. Parang may gumagalaw ng maingat. Tumahimik kami ulit. Naka-hold yung hininga. Parang mas rinig mo pag mas tahimik ka. At dun, mas naging mahina yung tik-tik. At dun ako kinabahan. Kasi may natatandaan akong linya na narinig ko sa isang matanda nun. Hindi ko na maalala kung saan. Basta narinig ko. Kapag malakas yung tik-tik, malayo. Kapag mahina, malapit, baliktad, parang niloloko ka. Tumingin ako sa bintana. Nakasara, nakakurtina, pero may konting liwanag galing sa poste sa labas. Yung liwanag na sapat para makita mo kung may aninong gumagalaw. Wala. Pero hindi ibig sabihin wala. Kinuha ko yung phone ko. Hindi ko pa tinatawagan si nanay. Ayoko rin magmukhang OA. Pero ready ako. Tapos biglang napahawak yung asawa ko sa tiyan niya. Hindi yung normal na hawak. Yung hawak na parang may pumisil sa loob. Ang bigat, sabi niya. Masakit?
Tanong ko, agad. Hindi, ewan, parang may humihila. Dito ako kinabahan ng todo. Kasi kahit ano pa yan, buntis siya. Hindi kami pwedeng magkamali. At sa eksaktong moment na yon, may narinig kami na bago. Hindi na tik-tik, pagaspas. Isang mabigat na pagaspas, parang malaking ibon, pero mas mabagal. Mas controlled. Parang may pakpak, pero pinipigilan yung ingay. Napatayo ako sa kama, pero hindi ako lumapit sa bintana. Instinct ko, wag. Kasi pag lumapit ka, mas nakikita ka. Tapos, may tunog sa salamin. Isang mahinang kalmot. Isang beses lang. Parang test. Napaatras ako. Yung asawa ko, umiiyak na ng tahimik. Yung luha niya, hindi drama. Takot talaga. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko kamay niya. Huwag kang magsalita. Bulong ko. Okay lang. Hindi ko rin alam kung okay. Sinubukan kong maghahanap ng normal explanation. Pusa, ibon, kahit ano. Pero yung kalmot sa bintana, iba yun. Hindi siya kalmot na naglalaro. Parang kalmot na naghahanap ng reaction. At dito yung part na hindi ko makalimutan. May pumasok na amoy. Amoy lupa. Amoy basang dahon. Amoy lumang tela na parang natuyo sa ulan tapos hindi nilabhan. Hindi dapat ganun amoy sa kwarto namin. Nakasara lahat. Pero nandun yung amoy. Parang may huminga, malapit. Dun ko na ginawa yung pinaka-basic na bagay na naisip ko. Kinuha ko yung maliit na ilaw. Yung flashlight sa drawer. Binuksan ko. Tinapat ko sa kurtina, hindi para silipin, kundi para ipakita na gising kami. Na may tao, na may alert. Tumiklop yung asawa ko palapit sa akin. Naramdaman ko yung panginginig niya. Tapos tumigil yung kalmot. Tumiklop yung tunog. Tapos ang tik-tik biglang lumakas. Pero ngayon, parang umaalis. Parang gumagalaw palayo. At kasunod, isang malakas na pagaspas. Tapos isang tunog na parang may bumitaw mula sa bubong. Tapos lumipad. Tahimik. Yung katahimikan pagkatapos, parang sumabog sa tenga ko. Kasi dun mo mararamdaman yung nandun talaga. Huminga ako ng malalim, pero hindi pa rin ako kampante. Tinawagan ko si nanay. Hindi ako mahilig tumawag madaling araw, pero nung oras na yon, wala akong pakialam kung magalit siya. Kailangan ko ng adult na mas matagal sa mundo kaysa sa akin. Pagkasagot niya, antok pa yung boses. Ano ba yan? Ma, sabi ko, may narinig kami sa bubong. Tik-tik. Tapos may kalmot sa bintana. Tahimik siya bigla. Tapos isang tanong lang. Buntis pa rin siya, di ba? Oo. Mas tumahimik pa siya. Tapos yung boses niya nagbago. Parang naging matigas. Makinig ka. Huwag niyong papatayin ilaw. Huwag niyong bubuksan ang bintana. Kahit anong mangyari. Maglagay kayo ng asin at bawang kung meron. Sa may bintana, sa may pinto. Tapos magdasal kayo. Kahit simple lang. Basta huwag kayong magpapanik. Ma, gusto kong magtanong pero hindi ko alam paano. Kasi kung tatanungin ko siya diretso, magiging mas totoo. Ma, aswang ba yun? Hindi niya sinagot ng oo or hindi. Sinagot niya ako ng mas masakit. Basta huwag kayong magkamali. Bumaba ako sa kusina. Kumuha ako ng asin. Kumuha ako ng bawang. Buti na lang may stock kami. Nilagay ko sa may bintana, sa may pinto. Kahit mukhang tanga, kahit mukhang superstition, ginawa ko. Hindi dahil naniniwala ako agad, kundi dahil kung mali ako, walang mawawala. Pero kung tama ako at wala akong ginawa, malaking problema. Bumalik ako sa kwarto. Pinaupo ko yung asawa ko. Pinainom ko ng tubig. Pagpapanik ka? Tanong niya, nanginginig. Hindi, sabi ko. Sinungaling ako. Natataranta ako sa loob, pero hindi ako pwedeng gumuho. Kasi pag gumuho ako, mas gugulo siya, mas sasakit siya niya, mas delikado. Nagstay kaming gising hanggang umaga. Ilaw bukas, phone ready. Tahimik kami. Minsan nagdadasal siya, minsan ako naman. Tapos nung umaga na, lumabas ako. Tinignan ko yung bubong. May bakas.
Hindi siya malaking sira. Hindi siya obvious na parang may tao na tumalon. Pero may marka. Parang may matulis na dumaustos. Parang kuko na dumampi sa yero. Tinignan ko yung bintana. May guhit, isang scratch line. Manipis, pero malinaw. Nandun. Hindi ko na kailangang kumbinsihin yung sarili ko. Hindi ko na kailangang maghanap ng proof. Kasi ang totoong proof, yung nangyari sa katawan namin kagabi. Yung takot na hindi mo mapipilit kung wala naman talaga. Simula nun, naging iba na routine ko. Double lock, ilaw sa labas. At kapag may narinig kaming aso na biglang tatahol tapos tatahimik, hindi na ako nagjo-joke na pusa lang. Kasi may mga gabi na pusa lang talaga. Pero may mga gabi na hindi. At kung isang gabi, makarinig ka ng mahina na tik-tik, huwag mong isipin na safe dahil mahina. Minsan, mahina kasi malapit na. Huwag mong patayin agad yung ilaw. At bago ka matulog, makinig ka muna